From now on, Holy Father, not my will, but your will be done. I said, Father, you have chosen me. Give me the strength to obey. I will follow you no matter what it takes. If you know me, you cannot be neutral about me. Either you will hate me or you will love me. Because there is only one important business in the world. It is the business of salvation. As I am concerned, and as far as the work of God is concerned, we have reached the end. Last September 13, 2003. When you find God, you find His love. Because God is love. Ganon ang pag-ibig ng Panginoon. Walang katapusan na yan ay bumabalik-balik sa atin. If you want to receive, you have to give. Receive it by faith and say, Lord, I will touch up. Because the game plan of God was to save us from sin through the power of love. He has completed His salvation, works in the Spirit. After April 13, the door is open for everyone to come. The salvation works of the Father is now completed in me. Salvation is here. Ang Ginoo nga atong gilagaran o sa kaginoo sa kadaugan. Apan ang kadaugan dili mahatag kun dili mabuntog ang kaaway nga nagapugong sa kadaugan. Dinhi nagasulod ang usa ka hunahuna nga dili masabtan sa uban. Kaya nga atong kaaway dili man taong makita. Ang atong kaaway mao si Satanas. Daghan mga igsoon ang dili makasagot niya na. Kay daghang mga tao karon ang ilang gituuhan, ang ilarang makita. To see is to believe. I do not believe in God because I do not see God. I do not believe in heaven because I have not seen heaven. I do not believe in angels because I have not seen angels. I do not believe in hell because I have not seen hell. Pero dili tungod kay wa nimo makita ang usa ka butang di na tinuod. Ang hangin wa ta kakita, pero kinsa may nagtuon ninyong naihangin. Kung wa pay hangin, way usang naginhawa sa tuwaron. Pero ang elemento sa hangin naa, nagasulod gumawa sa imong lawas, paingon sa imong lungs, gawas na sad sa imong ilong, sulod na pod sa imong ilong, paingon sa imong lungs, wa kakakita sa operasyon na nga hangin, kay invisible man og di makit-an sa imong duha ka mata. Pero dili malimod nga pinaagi sa hangin, ikaw nabuhi ning takna karon. Mao gyapon na sa mga butang nga gisgutan sa kasulatan. May tungod sa atong Ginoong dili makita, may tungod kang Satanas nga dili makita, may tungod sa langit, may tungod sa impyernong dili makita nga gihisgutan sa kasulatan. Dili komo kay di pa nato makita ron, dili tinuod. Isa ka adlaw gibadlong sa Ginoo si Tomas tungod sa iyang pagkamaduha-duhaon sa mga butang wa makit-i sa iyang mata. Unsa kining mga butanga, mga kaigsunan, nga parehas sa atong panahon karon. Nabanhaw si Jesus Christ, ang 11 apostles miadto didto. Pagkatapos minus kang Tomas, mingon sila si Jesus Christ nabanhaw gikan sa mga patay. Amo siyang nakit-an. Sumala sa iyang gisulti, after 3 days, mubangon siya. Pero wadjud mo to si Tomas, ingon siya, gawas makit-an sa akong mata, ug mahikap sa akong kamot, di jud ko motuo. Sa kadlaw, nagtigom sila dito sa usa ka upper room, tinakpan ang pultahan ang mga bintana. Kalit-kalit si Jesus Christ mitungha, pagkahumanig son sa ilang taliwala, gitawag niya si Tomas, ingon siya, Tomas, dali dinhi.
Miduol si Tomas, ingon siya, ihikap ang imong tudlo sa akong kamot o sa akong kilid. Gihikap niya mga igsoon, na pamatud-an niyang si Jesus Christ Gyud, nabanhaw, ug mingon siya, my Lord and my God. Nagtuon ako ang buot niyang ipasabot. Ang Ginoo naghatag og lesson sa iyaha, nga lesson gyapon para sa tuwa. Unsay gihatag niya? Ingon siya, Tomas, nagtuo ka kay nakit-an nimo sa imong mga mata. Bulahan, ingon siya ang nagatuo nga nakakita. Apan ingon siya, mas bulahan ang taong wa makakita ngani nagatuo. Hallelujah! Wa ta kakita pero nagatuo ta, mas bulahan ta. Kinsa man sa inyo nagatuo? Wa na to makitang Ginoo nagatuo ba ta? Sa kadaugan nga ihatag sa Dios, ang number 1 kinahanglan atong ilhon nato nga dunagyoy kaaway nga buot mo buntog sa atong espirituhanong pagpangalagad. Og ato sa ilhon nga kining maong kaaway dili mabuntog pinaagi lamang sa atong tawhanong kusog. Mas kusgan siya sa tuwa. Dili siya mabuntog sa atong tawhanon o lawasnong kusog. Kay di siya makita ang atong kaaway usa ka espiritu nga dili makita. Og busa ni ining taknaa, ako kamong dasigon sa pagunahuna usab nga dili na ta kinahanglan pang musalig sa atong kaugalingon inigatubang kang Satanas. Adunay gahom nga gihatag ang Dios nga maoy atong sandigan mas labaw pa sa gahom sa yawa. Kainom dumamuan ang awit nga nagaingon, greater is he that is in me than he that is in the world. Mas dako ang niya kanako kaysa niya ni ining tibuok nga kalibutan. Mas dako ang niya kanako kaysa espiritong niya sa kalibutan. Ang estratehiya ni Satanas kanunay sa pagguba, kanunay sa pagpatay ug sa pagpangawat. Nagaingon ng John chapter 10 verse 10. The enemy came forth, but for to steal, to kill, and to destroy. The Son of God came to give us life, life more abundantly. Ang strategy ni Satanas, mao ang pagguba, mao ang pagbungkag, mao ang pagkawat sa espirituhanon nga kinabuhi ug panalangin nga gihatag sa Dios kanimo. Apan ang anak sa Dios mianhi sa paghatag kanimong kinabuhi nga madagayaon gayod. Timan ininyo na, inikabot ni Satanas, dili kanya lipayon o dili kanya dasigon sa imong pagalagad. Ang iyang tinguhaon, iya kang gubon, paluyahon o iwala sa imong pagalagad. Mugamit siya og lain-laing strategy sa paghimo ni anak, pero ang resulta maura sa gihapon. Pagka ang resulta naluya ka, usahay pagi niyang trabaho. Pero kung ang resulta sa imong trabaho naluya ka, dili gikan sa Dios na, gikan sa yawa. Usahay pagi niya og sirkumstansya nga gwapo kay tanawon. Pero kung ang result sa sirkumstansya nimo nga daw sa imong mata gwapo, kaluya sa imong pagalagad, si Satanas mao gyapon ang dunay buhat ni ana. Timan-an nato ang resulta maoy atong tanawon. Pagka ang resulta dili pagdasig, kanang maong buhat dili gikan sa Dios, gikan na sa yawa. Ang kawaton ni Satanas, number 1, ang inyong pagdaig. Ngano man, tungod kayang pagdaig nagapamatuod sa presensya sa Dios. Do you know that the Lord dwelleth in the midst of the praises of His people? Once Satan comes, the number 1 thing that he will steal from you is your praise to God. Mawala ang imong pagdaig sa Dios. Itakom niya ang imong baba. Ilugon niya ang presensya sa Ginoo. Og hinay-hinay mawa ang imong espirituhanong kinabuhi. So sa bisan unsang sitwasyon nga makaplagan mo imong kaugalingon, moday ka sa Ginoo. Hallelujah. Si Job, gisulayan,
namatay ang iyang anak, gikawat ang tanang kabtangan, pati ang lawas nagkasakit. Pero unsay iyang gisulti, ang Dios may nihatag, ang Dios may mukuha, dalaygon ang Ginoo. Ayaw butangig kondisyon ang imong pagalagad aron dili makagahom si Satanas sa imuha. Do not put any conditions in your faith in God so that Satan cannot come and see the weakness of your faith in Him. Ayaw pagbutang og kondisyon sama sa Ginoo, mga lagad jud ko nimo, basta imo kong panalanginan. Sa to pag di ka na panalanginan, di na ka mangalagad. Ginoo, mangalagad ko nimo, basta way mahitabo nako nga dili maayo. Makit-an ka ni Satanas sana, kada adlaw bisitahon kanya, og tagaan kanya, og hitabo nga dili maayo. Ingani ang atong isulti, Ginoo, basta nangalagad ko nimo, bisan unsay mahitabo, muuban gyud ko sa imo ha. Hallelujah! Unconditional. Mga lagad ta, mapordoy ta, dili ta magbasol sa Ginoo. At tungod sa pagalagad na pordoy ko, kung naging nga na kaigsoon, nakagahom na si Satanas nimo, giilog niya imong pagtuo, o karon ginaakusahan na nimo ang Ginoo. Kabalo ba ka, bisan di ka mga lagad, pwede kang mapordoy? Kinsay pordoy daan sa dihang siya gitawag sa Ginoo? Halos kitang tanan, pordoy daan. So ayaw basulan Dios niya nang mahina. Pag alagad na ako sa Ginoo, nagsugod lang akong rayuma. Bisan niya tuwa ka sa Ginoo, rayumahon ka. Wa lang ka magsaba. Pero karon, bisan nun sa pay buhaton ni Satanas, ang importante, ang imong pagtuo nga kusog sa Dios, dili mabiya. Faith is the soul of your life in God. Faith, when it is destroyed, destroys your relationship with God. Kinahanglan ang pagtuo ninyo, inyong huptan nga kusog yun kayo. Inigatake ni Satanas, maunay number 1 atakihon niya ang imong pagtuo. Kay kung wa na kay pagtuo, di na ka makapaymot sa Ginoo. Kung wa na kay pagtuo, na ng mga butang dili makita, di na ka mutuwa na. Pero ang pagtuo maray gakupot nimo, ang pagtuo maoy number 1 nga imong pagapanlipdan. Plano sa Dios nga ang imong pagtuo mokusog. Ang plano ni Satanas, gubon niya ang bulaton sa Ginoo, gubon niya ang makalag sa katawhan. Apan ang plano sa Dios, iyang pakusgon ang inyong pagtuo ug iya mong dalhon sa kinabuhi nga walay katapusan. Hallelujah! Ang plano sa Diyos, luwason mo. Ang plano sa Diyos, dalhon mo sa langit. Nganong suko si Satanas ninyo, tungod kay si Satanas, gikan sa langit, nahulog dinhi, gikan siya dito kay manulunda man siya sa Diyos, gihulog siya dinhi, ug wala siya bisan kinsang gustong makita, nga mubalik dito, amuadto dito, ug dalhon dito kay gikan siya dito. Isya ako gikan dito, gilabay ko, kamusad paingon dito nga dito ko gikan, dili mahimo na. Mauni karon ang atong conflict sa matagadlaw o sa ka spiritual battle every day of our lives. Hallelujah. That's why for us to become victorious, we must not trust on our own strength, do not trust in your own power, but let us lean on the power of God. Let us always invoke God in our everyday involvement in life. Magkaon ka, magtulog ka, mubangon ka, mutrabaho ka, mulakaw ka, dili mawala ang Ginoo sa imuhang pagbati. Praise the Lord tanan. Nagnegosyo ka, praise the Lord. Nalugi ka sa negosyo, praise the Lord gyapon. Kabubuton sa Dios na, basig na lang sa lesson sa imuha. Bisan nun sa'y may tabo, basta kay ikaw na ning kamot, ayaw pabuntog ni Satanas, nga hunghungan kanya gmuingon. Tanawa, nagabaan ka kay nangalagad manggod ka. Ay pasag di si Satanas, muhatagan ani mo. Ing nangawa, dili ni gaba.
Di sa nung say may tabo na ako, kabubuton sa Dios. All things work together for good to them that love the Lord. Unsa may atong mahimong role ni ining spiritual conflict nga nagkahitabo. Ang atong role sa spiritual conflict, mga kaigsunan, dako kaayo. Let us become involved. Involved ba mo tanan? O ang uban sa inyo spectators lang? Involvement is very important. Muadto ta dito sa arena, makig-usa ta, pagkatapos mo involved ta sa atong kaugalingon. Ang tanan sa inyo either full-time or part-time sa inyong pagalagad. Kung di mo mahimong full-time tungod kay namoy pamilya, part-time ang inyong pagabuhaton. Kung di ganin ninyo i-involve ang inyong kaugalingon, you are as good as lost. You are as good as defeated in the sight of God. Kung di ka mo involved sa imong kaugalingon, isipan na lang na pildi ka na. Kay pildi na gyud ka sa diha nga ikaw dili mo involved. Maghinay-hinay, magkaluya ka sa imong pagalagad, hangtod mawala ka, hangtod mahimo na lang kang miron sa pagalagad. Kabalo mo unsay miron? Basta dunay buhaton, mao na si number 1 magsupak-supak. Mao na mga miron sa pagalagad. Basta dunay buhaton, di kina mo hatag. Di kita mo involved sa iyang kaugalingon. Ang imo pang madungog, puro bagulbol o pagsupak. Mga miron sa pagalagad na, gigamit na sa yawa, naigo na niya, o napaluya na niya. Balik sa pagalagad, i-involve ang imong kaugalingon. Pagkatapos, ihatag ang imong kaugalingon. Ikaduha, prayer and fasting. Amen? Mag-involve ta sa prayer and fasting. Ang atong kaaway dili mabuntog sa mga tawhanong hinagiban. Ang atong hinagiban ang pagampo ug ang pagpuwasa. Kada gabi dunay pagampong pagabuhaton kay niining paagiha si Satanas atong mabuntog kay ang gahom sa Dios pinaagi sa pagampo nga buhaton sa katawhan mao ang mangunay sa pagbuntog sa iyaha. Atong samuton usab ang atong panaghiusa. Pagka nakita mo nga dunay division nga nagkaitabo, badlo nga ang division. Dili na kinahanglan makasulod sa tuwa. Walay member diri nga mosupak sa ilang magbalantay. Samtang ang magbalantay ginagamit sa Ginoo. Noon ako'y nadawat nga sulat, nagaingon siya nga wa siya mobutang sa iyang pangalan, taga Southeastern member daw siya. Pagkatapos ang sulat niya, naibalo ko gikan sa yawa. Abi ninyo sa gisulti niya, Pastor, akong gibati antikristo ka. Ngano man, kay nagampu daw ko sa TV, pagkatapos daw muana ako sa akong kamot, pagkatapos daw katupong mga tao muana sa akong kamot, gisimba daw nila ang TV. Naghimo siya konklusyon sa iyang ginahimo, ako daw ang antikristo. Niya ingon siya, concerned believer. Dili na concerned believer, concerned demon. Gapaagi ka lang believer ka. Pero kung nang magbalantay, ginginan ni mong antikristo, dili ka kadapig sa pagalagad. Ingon ng kasulatan, ingon ng Ginoo, he that is not with me is against me. Amen? Kabalo ba mong yawa, daghang gitawag nga pangalan sa kuwa? Dito sa Hong Kong karon itawag ang atong worker, perting paningkamot sa yawa sa pagguba sa atong bulaton. Ngano man, on every corner dito sa Hong Kong, ginaadtuan sa akong tapes, ginadabang akong tapes by the dozens. Bisan once a month lang ko nagadto dito, pero tungod kay nga akong mga cassette tapes gina-distribute every Sunday, nalisang ang yawa. Niya igsoon dunay religious demon nga miadto didto nagapakaministro og mingon siya kana si Kibuloy kulto na cult. Ingon ang yawa sa tuwa nga cult daw ta. Ingon ang yawa sa diyang nangalagat ta kang Jesus Christ, ang pangalan niya mayatong gitaas walay lain pangalan nga makaluwas. Mayatong gitaas walay lain pulong nga kinalatong itudlo ang iyang mga pulong. Walay lain kinabuhi nga atong ikinabuhi kundi ang iyang kinabuhi. Unsay isulti ni Satanas? Cult mo. Tuba mo ni Satanas? Ako igsoon, dugay na nakong kaatbang si Satanas ning pagalagara. Usa ko ka magbalantay sa Ginoo,
nga nagapakaon sa mga kalag, nga nagasangyaw sa mga kalag, bisan asa pang suok ang kalag nga makadungog nining tingog, kung siya anak sa Dios, paminaw niya ang tingog sa pulong sa Dios. Dili malipay si Satanas ana, because every time we preach the gospel, every time that the gospel message rings on every corner of the land wherein God has sent us to preach, that is bad news for the devil. Because every time that he hears this gospel message is bringing destruction to the kingdom of darkness. And we are exacting taxes on the kingdom of darkness by souls that are coming into the kingdom of God by way of repentance, by way of submitting and making themselves as children of God through the born-again experience. So that's why the devil is not happy when somebody from sin comes and repents of that sin and makes and leads a brand new life in the Lord. Di malipay sa Satanas sana. Gikan ka dito sa bisyo, muanhi ka, mga lagad ka, pagkatapos mabago yung mong kinabuhi. Gikan sa sigarilyo, sa drugs, sa inom, sa pagbabae, pag-unsa pang mga butang sa kalibutan, pagkahuman kalit-kalit mabago ka, kinsay yawa nga malipay ana. Wala yawa nga malipay ana. Pero ang anak sa Diyos malipay. Ano man, yun ang kasulatan, for one soul that repenteth, thousands of angels rejoices in heaven. Hallelujah! Remember the parable of the Lord. When he left the 99 that needs no caring because they are already in the sheepfold, but one is lost. And the shepherd went out onto the field and sought for that one that was lost. Ipangita gid niyang isang nawala. Ingana ang ministry sa atong Ginoo. Ingana ang iyang kinabuhi. O ingana ang instrumentality ni Jesus Christ niining pagalagara. Bisan asa pang suok sa kalibutan. Basta kay dunay na walang kalag. Kanang pagalagad. O kining kamot sa Ginoo nga extension niining ministry. Mangita sa ilahab bisan asang suok sa kalibutan. Hallelujah! Kinsay gikan sa sala sa inyo ha? Taas ang tanang kamot nga gikan sa sala. Kamong tanan gikan sa sala. Kamong tanan sa una dawtan. Mga limbungan mo, di ba? Sa una. Mga kawatan mo, di ba? Mga bakakon mo, di ba? Way mabiling tsinila sa inyong kwaon, di ba? Nawala ang tanang itlog sa manok sa inyong silingan, way gatingog, ikaw di ito, di ba? Kawatan ka, ambot pasabot. Pero sa diha, nga nakadungog ka sa pagwali sa maing balita. Either ni anhi ka sa katedral, o kaha, naminaw ka sa telebisyon, o kaha na kasulti nimo, o kaha naminaw ka sa radio, kay tuwa ka sa layo. Natandog ang imong kasing-kasing, pagkatapos sa imong kalag, nakigtagbo sa Espiritu ni Jesus Christ, mihilak ka, kay maunay, Espiritong imong gipangita. Pagkahuman miyanhi ka, o sa kadlaw ka kabalo, gahilak na diay ka, sa paginulsul, mingon ka Ginoo, gikan karon, ako mga lagad nimo, akong inulsulan ang akong pagkakawatan, akong inulsulan ang akong pagkabakakon, akong inulsulan ang tanan akong bisyo, akong biyan ang tanan nimo, dili ka mabuton. Pagkauman gibautismuhan ka, nakadawat ka sa Holy Spirit, then you spoke in tongues as the Spirit of God gave you the utterance. And what happened? You are now leading a brand new life. Born again, tinuod yun nga born again. Kung sabot pasabot sa born again na tao pag-usab, may kausapan ang kinabuhi. Bag-o na sa tubangan sa Diyos. Oh. Inana mo sa una. Pangutan-unta mo. Kung si Satanas matagbuan ninyo, kamustahon mo niyag mo ingon, maayo. O sa may sulti ni Satanas ninyo, kalaki karano, gibiyaan ko nimo. Samukon ta jud ka. Kana bitong na mga love triangle, pananglitan, usa ka babae, duha ka lalaki.
Pagkatapos puro sila naigugma sa babae. Pagkauman, siyempre, ang sugton sa babae diha usara. Gisugot niya ning panangitan ng ang letter A may gisugot, ang letter B gi-reject. Kung saan may batiyon sa letter B? Moingon siya, sa mukol ta jud mo, bantay jud mo, di jud pwede. Karon sa duha, nga nangulitaw nato, ang Dios ug si Satanas, isay atong gisugot. Ang Ginoo. Praise God. Onya, si Satanas nahigugma pag-ayo sa inyo ha. Perti gyud, naglaway-laway gyud si Satanas nimo. Mao bitaw niya ibanlod ka sa sala. Droga, ingon si Satanas, manay gwapo niyo para ma-addict ka sa kuha na di nakamulakaw. Sigarilyo, nikotin, mao ni. Binuangan ta sa yawa ang babae mong lalaki. Ang lalakoy imong babae. Kaniyad to mo man sa inyo mga tomboy. Tomboy pa ba mo ron? Ugang antod karon tomboy mo niya mo Jesus Christ member, double agent ka. Kaniyad to mo man sa inyo mga bakla. Lalaki mong dagko pagkatapos nga pakabakla mo. Si Satanas ang may buhatan na. Nakaisgot yun ko kanang mga nabayot, mga igsoon. Huwag yun sila gahom sa paghawa sa ilang pagkabayot. Muhilak na lang taon, wa ajoy gahom sa paghawa. Kinahanglan nilang gahom sa Dios. Giampuan, gi-rebuke ang espiritong dautan, nalagpot, nawa ang pagkabayot. Hallelujah. Kung ang bayot may mong tinud nga lalaki, ang tomboy may mong tinud nga babae, ang gahom sa Dios may naghimuana, dili malipay si Satanas ana. Masukog yun si Satanas ana. Mao nang dako kayo ang kasuko niya nining atong pagalagad. Pero magkahadlok ang Satanas kay dunay gahom nga mas panglabaw sa yaha nga mao'y gahom nga atong isandigan ni ining mga panahona karon. Mga kaaway sa atong kalagato nang nahibaw-an, tanang bunga sa unod, butang itatagaan ta o ginagiban sa Espiritu sa Dios. Nagaingon ang kasulatan, for the weapons of our warfare are not carnal, but mighty through God to the pulling down of strongholds. 2 Corinthians chapter 10 verse 4. And then Paul also said, and take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the Word of God. Kanihanglan atong isulob ang helmet sa kaluwasan, kabalo ka sa imong gisudlan, may knowledge ka sa imong gisudlan mo nang dapit sa ulo ang helmet of salvation. That means you have to have a complete knowledge of what salvation you have received from the Lord. There are many people that go into the presence of God and then receive God or receive the salvation of Jesus Christ haphazardly without knowing what really is that salvation. That is very dangerous when you don't have knowledge of something that you got yourself into. Kung pananglitan, nisulod ka sa kabutang, ni-dive ka sa kabutang, kinahanglan doon na kay kaalam sa imong gisudlan. Nahibalo ka sa imong gisudlan. Kay kung nahibalo ka sa imong gisudlan, kamaturan, maunay kanunay mo hatag nimog kagawasan. Kay kung wa ka mahibalo sa imong gisudlan, one day si Satanas mo anhani mo, wapo para mapud siya, mukot og mga verses, malimbungan ka sa yawa. Kinahanglan, doon na kay knowledge, doon na kay footing, doon na kay kaalam sa imong nasudlan. Ilan Diyos? Amen? Muingon ng yawa ni mo, upatan Diyos, tuwa ka. Bitaw, no? Mura bitaw, tug-upat. Ingon si pastor, usaray Diyos. Pero, na may gisulti diyang upat ang Ginoo daw. Daw. Naghatag mong tithes and offering. Uy, ingon ang uban, walay tithes and offering, gugma na lang daw. Bitaw, no? Bitaw mo ito ko dito, murag bugat man muhatag og tithes, uy. Dili bugat o gamay lang mo na dawat. Pero pananglitan na kay 1 million, bugat ka ay muhatag og 100,000, di ba? Di ba mga igsoon? Kung nakawat-dawat kay 10 pesos, sa iyo na kay pagbutang sa piso. Pak! Para na kuha.
Pero makadawat kag 1,100,000, magampu pa ka na sa kagabi eh. Ayaw, igsoon, tungod kay unsay gisugo sa Ginoo, na kay knowledge sana maoy imong buhaton bisan unsay may tabo. Do not be disobedient to the will and to the word of God. Amen. And then the sword of the Spirit, which is the word of God. Dili lang ka magsigig panalipod, dili lang ka magsigig depensa sa yawa, hantod makorner ka. Kinahanglan mo tigbasad ka. Ang Ginoo bitaw gitintal sa yawa, gigamit niyang word of God. Ang Ginoo pod nagamit og word of God. Gitigbas po niyang yawa. Dili lang niya gihimong panalipod ang word of God, pero gihimo gyapon niyang weapons of offense ang mga word of God. Offensive weapon ang pulong sa Dios. Satanas nagingon ang pulong sa Dios mauni. Busa ako ning tigbas nimo ay nagbisita pag-usab nako. Ay nako sa muka pag-usab. Kinsay makaingon na sa inyo ha? Ang uban daw sa inyo gibisita og nagwali duhay Dios. Isa ka junior o sa ka senior. Niya nagatuo daw mo. Kinsay nagtuo ninyo duhay Dios o sa ka senior o sa ka junior? Si Jehovah Senior, si Jesus Christ Junior. There is no such a thing in theology as a senior God and a junior God. Wala na sa Godhead. Because God Himself is almighty. Wala jud na. Ang Dios, ang tinuod, nagpakatao. Mianhi sa kalibutan. Nadayag sa lawas, pinaagi sa Ginoo. Naglansang sa iyang kaugalingon sa krus, ug pagkahuman na banhaw pag-usab, pagkahuman sa tulo ka adlaw. Doon ay magsulti ninyo, ang Ginoo tao lang, dili Dios. Pagkatapos ang uban sa mga Kristohano na limbungan, nga naman, nabay Dios nga mamatay, namatay ang imong Dios sa krus. Nabay Dios nga matulog, natulog ang imong Dios. Nabay Dios nga mauhaw magutom, nauhaw na gutom imong Dios. Dili na Dios, tao na siya. Sa may tubaga na. Muduol si Satanas ninyo, religious po siya, o iya mong ingnonan. Ang sa inyong tubag? Tinuod, ang akong Dios tao, kay nahimo man siyang tao. Pero ang iyang pagkatao lang ang namatay, dili ang iyang pagka-Diyos. Sa father side, ang akong Diyos, ang akong Diyos, Diyos, kay ang iyang amahan Diyos. Sa mother side, tao siya. Mo nang sa mother side siya, namatay. Sa mother side siya, nauhaw. Sa mother side siya, nagutom. Pero sa father side, kay Diyos siya, gibanhaw niya ang iyang kaugalingon, gipahunong niya ang dagat nga nagabalod, ipadaghan niya ang duha ka isda og 5 ka tinapay. Og sayang pagka-Diyos, mubalik siya pag-usab sinapuang sa mga panganod sumala sa iyong gisulti. Mahimo ba nas tao? Di gid na mahimong tao. You shall know the truth, and the truth shall set you free. Maunay mo pagawas kanunay nimo, gapuson ka sa yawa, pinagi sa deception. The devil can only deceive people that are ignorant of something. If you are not ignorant, the devil cannot bind you, cannot deceive you. The main weapon of the enemy is deception. People that are deceived are called ignorant people. But if you know the truth, because you have the helmet of salvation put on your head, that means knowledge of salvation, then the devil cannot come and deceive you. Ikaw gyud ang mutigba sa yaha, kay namang kay kaalam ni anang mga bahina. Sa diha nga naa na sa tuwa, mga kaigsunan, ang atong mabati, ang atong divine protector, ang Ginoo. Hallelujah. Kinsa may nagtuong nga ginaprotektahan sila sa buhi nga Dios. Kabalo ba mo nga protector siya? Siya ang atong divine protection. Gipromise ba yan niya na sa tuwa? Nagpromise ang Diyos ngayang protektahan kita sa panahon nga ang yawa mo atake sa tuwa. The Bible says that the angel of the Lord encampeth round about them that fear Him and delivereth them. Psalms 34:7. He shall cover thee with his feathers, and under his wings shalt thou trust. His truth shall be thy shield and buckler. Psalms 91:4. Psalms 125 verse 2. As the mountains are round about Jerusalem, so the Lord is round about his people from henceforth, even forever. Zechariah chapter 2 verse 5.
For I, saith the Lord, will be unto her a wall of fire round about, and will be the glory in the midst of her. Luke chapter 21, verse 18. But there shall not a hair of your head perish. What does that mean? That means that the Lord is our divine protection. Kita iyang pagapanalipdan sa tanang panahon, walay makasamad sa tuwa, walay butang may tabo nato nga wasya kabalo. Ngano man, tungod kay siya mao ang atong Dios, Dios nga nagapanalipod, o siya usa ka Dios sa panggubatan, spiritual nga panggubatan. Nagayon ang kasulatan, the Lord shall fight for you, and you shall hold your peace. Exodus 14:14. Pagkatapos, naging unusab siya, I will send my fear before thee, and I will destroy all the people to whom thou shalt come, and I will make all thine enemies turn their backs unto thee. Exodus 23:27. Ngingon usab ang buhi nga Dios, and let it be when thou hearest the sound of a going on the tops of the mulberry trees, that then thou shalt bestir thyself, for then shall the Lord go out before thee to smite the host of the Philistines. 2 Samuel 5:24. Ingon usab siya sa 2 Chronicles 20:29. And the fear of God was on all of the kingdoms of those countries, when they had heard that the Lord fought against the enemies of Israel. 2 Chronicles 32 verse 8. With him is an arm of flesh, but with us is the Lord our God to help us to fight our battles. And the people rested themselves upon the words of Hezekiah, the king of Judah. The Lord is also our defense. The Lord is also our fortress. The Lord is also our hiding place. The Lord is also our fortress and a refuge. The Lord is also a shield. And because He is all to us as a protection, then the Lord surely, when we fight the battles in the Spirit, will give us the victory. Kung dili pa niini nga mong proteksyon gihatag sa Dios, dili makatindog atong pagalagad parehan. Amen? Kabalo ba mo, lay nagabackup sa tuwa? O atay misyonaring Amerikano? O atay misyonaring Koreano? This is an old Filipino leadership. Nga karon worldwide ang ministries, nagapadala og mga workers sa nagalain-lain nasod. Amen. Pagbabag sa yawa, daghan ang dili makauswag, tungod kay ang yawa naa dito sa pagbabag. But I thank God, because when this ministry was built, the Lord was the one who built it. It was built upon the foundation of the Spirit. Kita magpatuga-tuga nga muadto sa kadapit pagkatapos walang gahom sa Dios nato kay moulita bahagang atong buntot igsoon kapildihan ang atong dala. Pero wa pa ko'y worker nga gikan sa Jesus Christ Ministries, gipadala ni Jesus Christ sa uban-ubang mga dapit nga nimbalik diri pagkatapos na mahagang buntot og napildi sa tubangan sa yawa. Wala kinahanglan igsoon ang mga magbubuhat sa Ginoo mulakaw sa Espiritu. Pagbalik kadaugan ang dala. Isa lang siya nga nihawa dito. Pero pagkasunod mi balik siya, nag-testify. Unsay ang testimony? Pastor, niya ang mga kalag dito sa akong syudad nga giadtuan, nga kauban na nako karon, naginulsol, na bag-o, na bautismuhan. Hallelujah. Nagbayad ang yawa dito. We are going into the kingdom of darkness to exact taxes on the devil's lair. We go into nightclubs, we go into honky-tonks, we go on the streets of sins so that we can snatch souls and exact taxes on the devil's kingdom. Let not the devil exact taxes on God's kingdom. Mga katauhan, ayaw mo pa backslide. Kaya kung na-backslide mo, kamo ang mga buhis sa Dios, paingon sa yawa. Di ta mo buhis nga to sa yawa, kay dili ang yawa may gamhanan. Ang Dios may gamhanan. So kita mulakaw, kita ang maningilog buhi sa yawa. Nguingon ta sa yawa, buhi ng mga kalaga. Among kuhaon na, kamong tanan mga buhis mo sa yawa. Kay gikan mo didto sa kangit-ngit sa una, nga wala pa mo dinhi sa 1980 asa man mo. Wala mo diri, di ba? Tuwa pa mo sa kamot siguro sa yawa. Pero niyan ang magbubuhi sa Dios, ingon ko sa yawa, isuka ang tanang gikaon nimo.
Mao ka mo. Praise God. Nabag-o mo. Nabag-o mo. Na born again mo. Ang pulong sa Dios may naghimo ana pinaagi sa proteksyon sa Ginoo. Kamo igsoon na paduol sa iya. So, ang kadaugan ihatag gayud sa Dios sa matag usa kanato. Matatapusay ang gingharian ni Satanas nagapaningkamot siya maayo karon aron iyang bungkagon ang mga kalad. Pero ang gingharian sa Dios gamhanan gikan pa sa sinudan hangtod karon. Niya do na siya saad sa kadaugan alang sa kinabuhi nga way katapusan. Ultimate ang triumph nga ihatag sa Dios nato over evil influences of men. Isa pa ni, sahay dunay mga daotang impluwensya sa imong surroundings, sa imong environment nga di gid mo makontrol. Ginatawag ning peer pressure. Dunay kay mga kauban dito, ma-ostracize ka o di gid ka magpasakop sa ilang mga ideas. Tagaan ka og gahom sa Dios para maka-overcome niya na. Ingon siya kang David sa Psalms 44 verse 5. Through thee we will push down our enemies. Through thy name will we tread them under those that rise up against us. Bisan pagkinsa, ang magpakataas sa iyang hunahuna, batok sa hunahuna sa Dios. Dakpon na sa Espiritu o niya ipailalom sa hunahuna sa Ginoo. Salamat sa Dios kay kini nagkahitabo sa matag usa kanato. Bisan asa ta moadto, dili ang hunahuna sa kalibutan may musakop nato may atong kahadlukan. Ang hunahuna sa Dios maoy ilang nakita og napasakupan og maoy ilang gikahadlukan. The Lord will also give us ultimate triumph over malign spiritual forces. Luke chapter 10 verse 19, the Lord Jesus Christ said, Behold, I give unto you power to tread on serpents and scorpions and over all the power of the enemy, and nothing shall by any means hurt you. Itagang taggahom sa pagtunob sa tanang mga matang sa kadautan sa yawa, dili gayod ta maunsa. Kasi nagtunin yung barang. Kinsa na igibarang. Nagwali ko sa kadapit, siguro nadungog na ninyo yung istorya ha. Nagwali ko dito sa kadapit, baryo to, Kulunggulo, mga igsoon, dito sa South Cotabato. Pagwali na ako natats ang mga barangan. Wa ko kabalo nga katunga di atong baryuha perti mga general nga mambabarang. Di na nga suko sila. Nga 3 nights ang akong crusade. First night nagwali nako, wa ko kabalo nga ang gahom day sa yawa dito nagpalibot sa kuwa. Ingon sila, ugma sa gabi kanang inyong pastor barangon namo. Sa buhaton siya magbadlis mi diri sa basketball court ngayang giwalihan og kining itom nga linya. Siya makatunog gani siya ng linya ha, pagkaugma maburot na iyang tiyan. Pagawason namong mga alimango sa iyang tiyan. Nya igsoon, ako nagkatawa lang ko ato kay wa man gyud ko masayod pag-ayon sa nang mga barangan. Sa amo dito sa Luzon dapit mga mangkukulam na agyod, manika ang gamiton. Pero diri barangan, wa ko kabalon sana. So, giingnan ko sa mga taga dito, nakulbaan ang mga taga dito sa baryo nga kauban sa kuwa og nagtuo na. Ingon sila, pastor, ayaw na gyud in taon pagwali ugma kay wa pa na sila gisulting wa matinuod. Kay kuan gyud dito kanang mga kuyaw gyud dito mga barangan na to. Gikan dito sa ang uban dito gikan sa Sikihor, ang uban gikan sa Antiki. Mga kuyaw jud. Ha? So, atong gabi huna, medyo di ko mulimod ninyo. Bisan ako sa kamagwawali, tao lang yapon ko. Naikakulba gamay. Kubasi, no? Burot man sigo atong tiyanan eh. Pero on the other hand, naanggahom sa Dios nga nagaingon sa kuwa, anak, ayaw kahadlok. Ako kauban sa imo ha. Hallelujah! So, gipabasa sa Ginoo sa kuwang Psalms chapter 23, the Lord is my shepherd, I shall not want. Hantod miabot ko dito sa, though I walk to the valleys of the shadows of death, I will fear no evil, for thou art with me. Mga igsoon mo rakog nasudlan og kanang
mura ko nasudlan og sili sa sulod sa akong kalawasan og sa akong kaugatan. Mura ko gamay-gamay man ko pero ang akong pamati atong higayuna, mura jud kog higante. Pagkahuman igsoon, ang Espiritu sa Dios milihok sa kuha, akong ginama kaubanan nako, ugmang adlaw pagpalit mo cord sa mic, kay wa pa may wireless nga parehaan eh. Pagpalit mo cord nga taas-taasan ninyo, kay muhawa ko sa stage, dito ko magwali sa ilang badlis. Dinhi na ko masulayan kinsa gigamhanan, ang gahom sa Dios o ang gahom sa yawa. Hallelujah. Kung sa jewel pa, I am accepting the challenge of the enemy to a jewel in the spirit. And I will see which is more powerful. If the Lord is true, then the Lord is going to fulfill His word. The Lord said, when the enemies shall come in like flood, the Lord shall raise up a standard against the enemy. And so, pagkagabi mga igsoon, halos di na mo ginhawa ang mga tao. Nga naman, kay akong gidawat ang hagit sa yawa. Pagsugod pa sa service, mga igsoon, ang tanan. Mabati dyan di mga kakulba. Daghan-daghan man ng tao, pero kung imo yung gamitag stethoscope, ang ilang mga dughan, madungog yun. Dunagyoy kakulba ang tanan. Kay katong mga barangan na may nagagunit adtong baryuha, bisan on sa ilang gustong buhaton, mahimo nila kuni ang gahom sa yawa kusog usab ngadto sa ila. So tuwa ko dito gipadala sa Ginoo, inosente kayo nga murag karnero. Pagkatapos igsoon, tuwa ang challenge sa yawa. Kundi po na ko dawato ng challenge sa yawa, mudagan po ko ang mga tao dito musamot sa pagtuo sa ilaha. Ug ako mo uli nga dunay kapildihan. So akong gidawat, Ginoo, ikaw Jud ang muuban sa kuha. Sumala sa imong sulti. Di na ako mapamatudan nga ikaw nagpadala sa kuha ug ikaw ang manalibod kanako. Akong gina ng mga tigkuwag offering, wa ko gakuwag offering sa open air concert crusade. Wala jud ko gakuha na, basta open air. Pero niya itong higayon na gituyog yun na ako mukuha. Nga naman, ang mga answers na akong young people, gipadaan na ako sa mga suok, kabalo ko tuwang mga barangan dito. Ingin ko ay maghawa sa tubangan na bisan kinsa, o di sila kahatag, bisan pag 5 centavos lang, to insult, to begin to insult the power of the enemy. So miya to sila dito, pertigyo digson adunay uban didto nawong murag yung kakaunon sa ilaha purwa jud sila muhawa tubangan. Pati mga barangan nakahatag og offering. Sugod na to. Amen. Onya igsoon paghatag sa kuwas panahon sa pagwali. Nihawa dayon ko sa stage, niyatugyod ko dito sa ilang badlis. Dito jud ko naglakaw-lakaw. Ako itong gilapas ang ilang gisulti. O akong giwali ang may tungod sa gahom sa Dios. O ang mga barangan dili malangit. For the second time, mas grabe pa sa pagwali na ako sa unang higayon. Pagkahuman, igsoon na human tong meeting mas lakabalong, milihok ang gahom sa Dios. Tinuod man paguli yun dito sa mua. Abi ninyo, ang balay giuyog yun. Nga diin ako nagapuyo, pero to mas simbahan tapad lang ang balay. Ang mga young people ditong unom kabuk na nagahigda sa sulod sa balay. Dungan og siyagit. Pag saka na mo dito sa balay, pagtanaw, nganong naniyagit man mo? Tanan sila, isara ang testimony. Pero pareho natulog tanan. Nain ni sakas bintana, ngilad kay ngawong, ngigipantuok sila, katong ikaw unom ka, batanon nga mga 13 years old, nasudlan og mga 5 minutes siguro. Nakuha yun sa, nalisang yun sa pagayo, pero na-deliver lang sa gihapon. Wa gyud mo gahom ang yawa, nang hadlok na lang siya, pero wa gyud mo gahom ang iyang gisulti. Pagkabuntag, abi niyo sa initabo, ang akong tiyan ni dako, tungod sa suman. Ngailang gianda. Hallelujah! Sa ika-third night, nagwali ko, og mingon ko, ang Dios madaugon batok sa tanang gahom sa kaaway. Nga naman, niap ako, wa pa mo dako ang akong tiyan. So kamong mga barangan, maginulsol na mo. Hallelujah.
Pagpauli namo ngadto sa balay, taod-taod igsoon pagkahuman natong third night kay mo natong katapusan niya pagkauma bautismo kadto niya tong mga naka-decide alas 12 sa gabi daghan kay mga tao naglakaw sa dalan nagdalag Petromax niya nay worker naguna sa kuha nagdagan-dagan abi na ako sulungon nami sila pastor ang tanang barangan na ingko kuyaw ni nganuman abi na ako di madalag barang tinigbasay na po ni. Igsoon dili di ay. Ningadto di ay sila didto kay napamatud-an nila ang gahom sa Dios. Busa ang ilang sulti unsa mo surrender mi sa Ginoo. Ugma ang bautismo pero di mi mosugot nga maugmaan. Karon dayon moadto ta sa suba kay magpabautismo mi. Kay napamatud-an namo nga mas gamhanan ang Dios sa imong iwali. Maoy arong paga-alagaran. Hallelujah. Inana kagamhanan ng atong buhi nga Dios. Mabutang gani mo sa delikadong sitwasyon, unya dunay hagit ang yawa, ug kamo sa ka magbubuhat didto, isalig ang inyong kinabuhi sa Ginoo, ug ang Ginoo may mohatag ninyo og gahom batok sa mga malimbungon nga espiritu. Gisaad niya na sa Luke chapter 10 verse 19. And the Lord will also give us triumph over our severest afflictions. Amen. Who shall separate us from the love of God? Tribulations, persecutions, kinsay nagagi kasakitan sa inyo karon. Kinsay nagagi persecution nga di basta-basta. Kinsay nagagi sa inyo mga kawalad-on nga di basta-basta. Pero ginauna lang gyapon ninyong Ginoo. Mao ba na ang makapahimulag kanato sa gugma ni Kristo? Ingon si Pablo sa Romans 8:35, who shall separate us from the love of Christ? Shall tribulation or distress or persecution or famine or nakedness or peril or sword? Nay, in all these things, we are more than conquerors through Him that loved us. Labaw pata ka mananaog anang tanan, mao nang waadyoy makapabulag nato sa gugma ni Kristo. Ingnan ninyo ang yawa na. Demonyo, bisan mamordoy lagi ko, di gyud ko mohawa sa Ginoo. Gilutos ka. Bisan pag ang tanang tao palutuson nimo, di gyud ko mobulag sa gugma ni Kristo nga ako niboon. Nothing shall separate me from the love of Christ. I am more than conqueror. Daghang kagabilidad sa Dios, daghang kagahom nga maka-overcome sa tanan nimong pinakabugat nga mga kasakitan tungod sa iyang ngalan. He also gave us power to overcome and ultimately triumph over worldly allurements. For whatsoever is born of God overcometh the world, and this is the victory that overcometh the world, even our faith. Dunay offer sa imo, muadto ka dito sa Saudi Arabia, labinag mag-Muslim ka, agoy, dako kay kag sweldo, biyay mong pagtuo, pagkatapos muadto ka dito, igsoon dito pa sa airport, pagkakita lang na Biblia, ilabay nila kulatahon ka pa. Kung manarbaho mo ay mong adtog Saudi, kung pananglitan yung pagtuo, makompromise ninyo. Amen. Ayaw mo igsoon pagadto og mga butang nga mo offer ninyo og kwarta pero mabiyaan na inyong pagpangalagad. Bisan namo sa disyerto, basta inyong pagalagad intact, mas importante ang mga alagad mo sa Dios. He also gave us power to triumph over all satanic forces, as in Revelation 15:2. And I saw as it were a sea of glass mingled with fire, and them that had gotten the victory over the beast, and over his image, and over his mark, and over the number of his name, stand on the sea of glass, having the harps of God. May kadaugan nga ihatag sa tuwa, sa tanang gahom ni Satanas, bisan pagkamatayon. Kung ikaw mamatay o gipatay tungod sa imong pagalagad, ayaw kabalaki, ingon ang Ginoo, do not fear them that can kill the body but have no power to kill the soul. I will tell you whom to fear. Fear him who hath the power to cast your soul in hell and to kill your body. Atong kadlukan ang Dios lamang. Abi ninyo igsoon, ang atong kadaugan o ang atong pagpaningkamot sa pagalagad karon, dunay balos na pagabot na sa panahon. Karon pa doon natay balos. Paguli sa inyo ha. Di ba kamo nadasig hangtod karon tungod sa pagalagad? Tungod sa espirituhanong pagkaon? Spiritual manna, spiritual food. Ginahatag sa Dios sa inyo ha. Mo na inyong pastor magwali usay tag 3 ka oras. Maglingkod mo diya 3 ka oras. Magwali ko 3 ka oras.
Pero abin ninyo 30 minutes pa lang. Nga naman, ginapakaon mo sa espirituhanong pagkaon. Lami ba? Lami ba? Lami panas barbecue. Lami panas Jollibee. Lami panas McDo. Lami pa na dito sa turo-turo. Lami pa na sa inyong pinakapaboritong pagkaon. Nakawali mang yug kog mga simbahan sa Amerika. Pagka duulan ako sa kaoras, ang mga tao dito magsigitan na sa ilang relo. Nga naman, igsoon, mailhan na ako ilang giisgutan. Pagka human aning wali niya, asa man ta mangaon. Tinuod yun na. Nagapasalamat ko sa Pilipinas, gipanalanginan ta sa espirituhanong pagkaon. Daghan kaayo. Usay mo ito kag-Amerika, gwapo kay paminaw ng Amerika, pero nagakagutom sila sa espiritual dito. Kaya ang tao dito, o ang imong simbahan, labi na dili aircon, di ginatuwag tao. Diri way aircon. Tanang singot na to. Nagtampisay lang. Pero tagtulot ka oras diri maminaw gwali. Woo! Daghan ditong mga simbahan ang talang member na isakyanan. Pero ilang simbahan igsoon niwang pag-abot sa Domingo. Diri, daghan diri igsoon nay mga kadilakad. Paingon diri, layo-layo ba yatas downtown? Pero makita niyo mga kaigsunan o guwan ay sakyanan manglakaw sa dalan pauli sa ilaha o say makabot alas 2 na kadlawon pero manhilang gyapon kay ngano tambok ang ilang kalag sa pagkaon sa mga butang espirituhanon, spiritual food, reward sa Dios. Reward sa Dios ang espirituhanong pagkaon. Amen. Anong pasalamat ko. Dito sa Amerika, ambot lang sa ubang simbahan. Pero ito ako na ito mga simbahan, nga na yun. Kadaghanan sa ako na ito na bisitahan. Pagka mag-altar call ka, gahi pa sa Bukayong Pangasinan. Lugos manuhol sa tuwangan. Huwag na imuduhol nga tulo, revival na. Ang simbahan, pag simba, isa na ginakauras, mula pas ka, wanay tao diha. Inanang ilhanan sa usaka pag-alagad nga doon na TB, doon na sakit, pero basta healthy ang spiritual nga pagpangalagad, ang tao nakatultol sa gahom sa Dios, nakaibalo sa iyong kabubuton, ingon siya ngunong kaadlaw para sa inyo, ang isa kadlaw para sa kuha, pila ka oras ang isa kadlaw? 24 oras, pero lugos mag-spend ko sa ka-oras tubangan sa Dios, you are still stealing from God 23 hours, you therefore have to pay that 24 hours in the day of the Lord. That is Sunday. Kita igsoon, 5 ka oras siguro, o 4 ka oras buntag, 4 ka oras niyang hapon, dako-dako na. Praise God. Naapaganit ay kulang yun. Ato nang ginabayaran, tungod kay usa ka adlaw ang ipangayo sa Dios ato. Pasalamat ko nga, gwapo kayo ang spiritual health sa atong pagpanimbahon diri sa Pilipinas. Hallelujah. Amen. Tingala ko dito, usa ka oras sila sa simbahan, pagka humanig son magisgot og asa mangaon. Pagkatapos ng gadtumi sa usa ka restaurant, ang tanang nanimba dito nga nagiwalihan ako. Nakita na ako dito sa restaurant. Pagpangaon na, abi nimo, tulumi ka oras dito, sige istorya. Matingala ko yung ko, sa kasimbahan, maglugo sila o gispendo ko sa ka oras. Diri sa restaurant, 3 ka oras, sa inis gutay, kulang pa. Na diferensya ang espirituhanong pagalagad. Dinhi, mukhaon ng tao, di mo dangat og 5 ka minuto. Pagkauman nun niya, di ba mangaon mo, murag 5 ka minuto, taas na na. Kaya wa may kaunon. Asay dagang pagkaon dire sa sulod, sa simbahan, sa mga pulong sa Dios. Reward na sa Ginoo. Reward sa Ginoo na. Bahalag niwang antiyan, basta tambok ang kalag. Hallelujah. Ngano man, unsay sulti sa Ginoo, what doth it profit a man if he gains the whole world and lose his soul? Maway mong kalag, imo tanan ng kalibutan, maway mong kalag kay niwang.
Dili tambok. Way kapuslangan. Bahala na diri sa Pilipinas, ang standard sa atong pagkinabuhi, pabulad-bulad lang, pero dalago ng Diyos sa espirituhanon sad. Doon na tayo reward, gitaganta, ugo sa kay espirituhanong pagkaon, nga wa na'y makakuha pa ka nato. He that hath an ear, let him hear what the Spirit said unto the churches. To him that overcometh will I give to eat of the tree of life, which is in the midst of the paradise of God. And I believe the tree of life is the Word of God, that we eat every time we come together. And every time you read of the Word of God, every time you have devotion in the morning and in the night, before you lay down yourself to sleep, I believe that the tree of life is the Word of God. Mao na atong ginakaon nga hatag natog espirituhanon na pagkaon. Og usa pa ka reward sa Dios alang sa mga madaugon. Taganta og usa ka bag-ong pangalan. Unsay bag-ong pangalan nga gihatag ninyo? Jesus Christ. Sa una-unsa mo? Katoliko, unsa ka? Baptist, unsa ka? Mormon, unsa ka? Buddhist, nabi relihiyon nga inana. Unsa ka? Mao na. Karon, unsa ka? Mao na inyong bagong pangalan. Praise God! Nahigugma ba mo ang pangalana? Nagayon ng Acts 4:12. For there is no other name given under heaven whereby we must be saved. We are not going to be saved by any name of any religion or denomination. It is only the name of Jesus Christ that can save us. It is only the life of Jesus Christ that can save us. It is only the word of Jesus Christ that can save us. Walay lang makaluwas, kana lang. Itagaan taga otoridad, pinagi sa ngalan sa Ginoo. And he that overcometh and he that keepeth my works unto the end, to him will I give authority over the nations. Lalimang ka, taga Davao lang. Muad to dito sa Hong Kong para magwali. Ay mga inchik dito, magwalig Tagalog, di kasabot. Para nila, ininchik ang Tagalog. Di kasabot, pero naging sa kainchik. Although I cannot understand what you are saying, but at least I understand the Spirit. Your spirit and my spirit is the same. The only language that I can understand is the language of the Spirit. And there is only one thing that I understood about your message. What is that? The word hallelujah. Sa inchik ang hallelujah, hallelujah gyapon. Sa Amerika, sa Europe, bisat asa, ang hallelujah, maura gyapon. Ambot pasabot, praise the Lord. Dalay ko ng Ginoo. And the Lord has also promised us robes of righteousness. He said, he that overcometh the same shall be clothed in white raiment. And I will not blot out his name out of the book of life, but I will confess his name before my Father and before his angels. Revelation chapter 3 verse 5. Kinsa na sa inyo nagasuot og puti nga sinina, kini mao ang pagkamatarong. Kinsa na nangausab ninyo? Taas ang kamot. Born again means that you are a changed person. If your religion hasn't changed you, you better change your religion and go to Jesus Christ. Pagkatapos tagang kanyang puti nga sinina, unsa na? Mauna ang righteousness, mauna ang pagkamatarong. Kay giusab ka na niya, you have been given the justification that you need. Pagkatapos, himunta niyang usa ka haligi sa iyang balay. Ambot pasabot, di na matarug. Him that overcometh will I make a pillar in the temple of my God, and he shall go no more out. And I will write upon him the name of my God, and the name of the city of my God, which is the New Jerusalem, which cometh down out of heaven from my God, and I will write upon him my new name. Kinsa na gyud ang makasulti ninyo ako Jesus Christ member? Kinsa gyud sa inyo ang makasulting fix na ang akong kasing-kasing, di na gyud ko motalikod sa Ginoo? Mga haligi mong tanan sa balay sa Dios. Hallelujah. Nakasulat sa inyo ang bag-o niyang pangalan. Sa bagong pangalan niya, Jesus Christ. Amen. Nganong bagong pangalan? Kay may nakapabag-o sa inyo, ha? Ay inyong relihiyon sa una, wa kapabag-o ninyo. Pero Jesus Christ, mabag-o jud mo.
Mo na'y nakasulat sa inyo ron. Mo na'y nasa inyohang agtang ron. Mo na'y nasa inyong panimalay ron. Pagkatapos, singon siya, to him that overcometh will I grant to sit with me on my throne, even as I also overcame and am set down with my Father in His throne. Enthronement. Himuon kanyang usa ka hari, kauban sa iyaha. Oh, dili pa makita karon nga harianon mo. Ang uban sa inyo, gatulod lang siguro kariton. Wa ako kabalo sa trabaho sa uban sa inyo ha. Dili pa mo harianon tanawon. Pero sa spiritual, nagalingkod mo kauban sa Ginoo. Madaogon mo. Hallelujah. Di na mo mabackslide pa. Fix na ang akong kasing-kasing. Sama kang David nga nagsulti, my heart is fixed. My heart is fixed. O doon lang yawa ni mo sa isulti. My heart is fixed. Hangyo-hangyo ang yawa, tamparusa. Og ingni nga akong kasing-kasing lagi, dili na ni para sa uban, para nini sa akong buhi nga Diyos. Kinsay gipangulitawhan sa yawa karong bag-ulang. Pinagig pagsulay nga gipaluya-luya niya imong pagalagad. Ha? Usay magduha-duha ka, murag gwapo bitaw ang yawa, no? Minus lang sa sungay. Kinsa nakaingunan na ninyo nga ang gwapo na magyud sa inyo ang Ginoo pero usahay makatake pa mong second look sa yawa baka yung gwapo bitaw pud ang yawa, no? Imuwan ninyong fix ang inyong kasing-kasing. Muingong ka fix ang akong kasing-kasing. Wanay hangyo ni. Fixed price na ko sa Ginoo. Ang yawa igsoon kada tan-aw niya sa imo mulikay na. Wa na tay paglaom diha. Busan pagsulay muhunong sa imo ha. Inighunong sa pagsulay, palingkuron ka na sa trono. Ang tanang nasa trono, mihunong na sa ilang pagsulay. Nga ang katapusan, ang gisaad nga walay katapusan nga bahanding panulundon sa mga anak sa Dios. He that overcometh shall inherit all things, and I will be his God, and he shall be my son. Panulundon nato ang tanang butang. Kinabuhing dayon, rapture, mga balay nga bulawan sa langit. Woo! Tanang mga butang nga maayong isaad sa Dios atong panulundon ng tanan. Manang ayan ang palimong sayawa, pasinawa ninyong mayo inyong espirituhanong mata nga makakita mo sa mga butang dili makita. Kung sa isulti ni Pablo, wala mi magtanaw sa mga butang nga temporal, kaya mga temporal mahanaw lang. Ang among mga mata nakatanaw sa mga butang dili makita, kaya ang mga butang dili makita, walay katapusan. Looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Ayaw mo pagbalik pag-usab niya itong physical nga kinabuhi nga butaon mo pag-usab. Ngamoy mo to, see is to believe. Ang akong makita mo rin, akong tuuhan, ayaw na. Kitang tanan, naan na, sa side sa Espiritu. We have passed from death unto life because we love the brethren, and the brethren is the words of God. The apostles and the prophets who wrote the word of God were used as an instrument of the Holy Spirit to write the words of God in the Old and the New Testament. We love the word of God. That's why we have passed from death unto life. And now, we are not walking in the law of death. We are walking in the law of the Spirit, which is the law of life. Nagalakaw na tadi haron, muna ang atong kinabuhi, dili lang physical, spiritual. Makakita na ba mo sa mga butang spiritual? Kinsa na nakakita karon sa ilang mga mata sa pagtuo sa spiritual, nakakita sa langit. Kita niyo langit. Ang impyerno, nakita mo po ninyo. Init. Nabati na ninyo. Uy, pertig yung inita. Ang mga ulod ditong gakamang nga di mamatay, mabati ninyo. Mabati na ninyo na ron. Amen. Ang langit, guwapo ba kayo? Nakita na ninyo. Anong hinay man ng amen? Nakita na nato na. Mo na yatong hinatanaw. Mo bitaw niya ta dire. Mo bitaw nang alagad ta. Ang uban sa inyong mga maluya-luya pa, halap pa ang inyong pananaw. Gwapo kayo mong matatanawon pero wagod mo kakita.
Mao na perting loyahan ninyo sa pagalagad, maglugos mo pakpak sa inyong kamot. Kayang mga butang pas kalibutan mo inyong nakita. Ayaw mo tutok pag-ayo ning mga butang sa kalibutan kay kining tanan mahanaw ra. Sige kag tigo mo bahandi para sa imong kaugalingon ning kalibutan na pagkatapos mamatay ka asa man na paingon tanan. Ingon lang Ginoo sa usa ka tawo nga nagtigo mo bahandi para sa imong kaugalingon. Pagkatapos mingon sa sayang kalag kumaon ka, uminom ka, magsadya ka kay daghan-daghan ang bahandi gitigom para sa imo ha. Sa gabi ingon ang Ginoo, hoy buang, ang imong kalag akong kuhaon kinsa pa may manag-iya nining tanan nga imong gitigom para sa imong kaugalingon. Ingon ang Ginoo, ingon nana ang mahitabo sa dato dinhis kalibutan apan way bahandi dito sa langit. Karon nakakita na mo sa inyong bahandi sa langit? Ang paglingkod lang ni ining-init nga katedral, pila ka oras naka-record na tanan sa langit. Bahandi na ninyo dito, doon na equivalent nga bulawan sa langit. Tinuod na, Pastor? Tinuod, pati ang inyong buhok gihap sa langit. Kisa may nakaihap sa ilang buhok. Somebody said that the regular numbers of hair sa tao daw is more than 200,000. Wa ko kabaluan na, kay wa pa ko kaihap sa akong buhok. Gihap na ako akong buhok, isugdan na ako gihap ni sauna. Wa gyud ko kapadayon, kaupat ko nag-attempt, balik pirmi sa uno. Kay kada agian kog airpan o hangin, balik na pud ko kay nasaag naman pud asa na pud dapit. Pero ang Ginoo nakaibalo sa ihap sa inyong buhok. Lakip na mong way mga buhok. Amen. Lakip na sabad tagyang diya. Ay kabala ka brad, gihap diya po na. Mao na nay atong nakita. Amen. Kanang inyong singot nga nanulo. Uy, mga igsoon, bulawan sa langit na. Nagdaguok ang inyong tiyan karon tungod sa pagpaminaw sa Word of God. Kada daguok sa inyong tiyan tungod sa pagpaminaw sa Word of God, bulawan sa langit na. Giihap na tanan dito. Namoy book of works, namoy book of life. Basahon pagabot sa panahon ang tanang sacrifice nga imong gihatag para sa bulaton sa Dios. Ang kada sentimos, ang kada singot, ang kada buhat nimo, kada scrap nimo, kada putulog sagbot. Basta doon ay kalabutan sa Word of God. Doon na kaibahan ni langit na. Doon ay equivalent nga bulawan na dito sa langit. Hallelujah. Kana maunay atong nakita. Mo nang fix ang atong kasing-kasing, muduo lang yawa. Ato na lang siyang gikatawan og mingon. Ayaw na ko sulay tintal ha kay fix na ning akong kasing-kasing. Nakit-an ko na ning mga butang nga espiritual og kini may akong panguptan. Do na kay spiritual nga kinabuhi, ayag buhi na. Don't die in the spirit. Ang uban, spiritually dead. Nahimong spiritually alive karon. Kitang tanan doon na spiritual nga kinabuhi. Spiritual nga mata, spiritual nga huna-huna, spiritual nga nakita. Nakakita na mo sa akong ginasulti? Magbasa mo Word of God karon. Makita na niyo ginasulti sa Word of God? Salamat sa Dios na abrihan ang atong mga mata. Salamat sa Dios makigubat ta. Nakita na ninyong yawa? Makakita na ba mo sa yawa ron? Sa imo duol lang yawa ninyo, magsuot og kuan, Amerikana. Di mo duol lang yawa ninyo, dunay duha ka sungay, dunay ikog, tapos dunay tinidor nga dako kayo, mo yun siya nga, may buntag, ako ang yawa. Mapuyo kog kadyot sa inyong balay, kay tintalon ta mo dirig mga usa ka semana. Dili mo anang yawa nimo. Muanhang yawa nimo, gwapo kayo siya, gwapo kayo siya. He will transform himself as an angel of light. Hoy, kana may kuyaw. Labi na, nguanha siya nimo. Naka-Amerikana, nakabarungon niya, magwali na Word of God, magtakuban, ingon nga manulundas, kahayag, mo na pinakadelikadong yawa, kay makalimbong. Pero makaila mo, tungod kay, ay inyong kalag, digid mo limod. Bisan unsa, kinsa, ug unsa inyong gituhan, pagka wa mo mausab, ug wa mo mosamot kaduol sa Ginoo, ang inyong gituhan dili mao. Munang inigtok-tok sa yawa, makaila dayon mo sa iyang tuyo. Unsay motibo sa yawa, paluyahon ka, ipalayo ka sa Ginoo pinagig kwarta, ipalayo ka sa Ginoo pinagig kahilayan, ipailayo ka sa Ginoo pinagig mga butang material. Ayaw pagpahilayo, balik sa Ginoo
Pagkatapos, bisan pagang dalan sa Dios, masigpit, gamay kaayo, higtin, sakit kaayo sudlan, sulod kay mauto ang paglaom sa imong balag. Hallelujah. Spiritual conflict, kinanglan, espirituhanon pod ang makiguban. Sa spiritual conflict, kung ikaw bilang materialistic, di ka mo daog. Sa spiritual conflict, kung di ka magma-espirituhanon pinagis pagampo, di ka kadaog. Sa spiritual conflict, sa spiritual battle, kinanglan ng tanan, makiguyon sa espiritu sa Diyos, magma-espirituhanon. Ingon, Ginoo, ayuhag yun ang akong mga mata nga makakita ko kanunay. O ang saad sa Diyos nga akong isulti, may tabo sa matagusan ninyo. Kamong nasa tubangan sa inyong TV, ako magampo pag-usap para sa inyo ha. Ang Diyos malayan sa inyo. Sa pangalan ni Kristo Jesus, Amahan ng tanang dunay pagpanginahanglan, sa tubangan silang television set ng taknang nagampo kauban sa kuha, sa pangalan ni Kristo Jesus, ang Diyos manalangin sa inyo ha. Ang Diyos magatabang sa pagsulbad sa inyong problema. Amen. From now on, Holy Father, not my will, but your will be done. I said, Father, you have chosen me. Give me the strength to obey. I will follow you no matter what it takes. If you know me, you cannot be neutral about me. Either you will hate me or you will love me. Because there is only one important business in the world. It is the business of salvation. As far as I am concerned, and as far as the work of God is concerned, we have reached the end. Last September 13, 2003. When you find God, you find His love. Because God is love. Ganon ang pag-ibig ng Panginoon. Walang katapusan na yan ay bumabalik-balik sa atin. If you want to receive, you have to give. Receive it by faith and say, Lord, I will touch your power. Because the game plan of God was to save us from sin through the power of love. He has completed. His salvation works in the Spirit. After April 13, the door is open for everyone to come. The salvation works of the Father is now completed in me. Salvation is here.